si Luzon Joy Ruales from Lupan, Quezon Province. And nandito po kami ngayon sa Pilipinas para mag-participate sa 3 days rally na isinasagawa po ng Iglesia ni Cristo. As bilang po miyembro ng Iglesia ni Cristo, binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto namin maging mapayapa at gusto namin ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Mga kapuso, nagmamarcha po ngayon patungong Liwasang Bonifacio. Ito mga taga-suporta ng mga Duterte. Yan ay matapos muna sila na hindi payagan ng Iglesia ni Cristo na makasama sa isinasagwa nilang peace rally sa Luneta dito sa lungsod ng Maynila. Okay. Pinaalis ng INC, Iglesia ni Cristo, ang mga DDS sa rally dahil nagsisigawan ito na resign daw. Sisigawang resign si PBBM. Pero, nang nagsimula sila sa rally, akala natin for accountability. Pero ilan sa mga naging speakers, maliban ni Senador Rodante Marcoleta, na meron ba siyang accountability sa kaniyang susi na contradict sa kaniyang salin, at meron na siyang show cause order ngayon sa Commission on Election. Nagsalita din si Chavit Singson na may patong-patong na kaso sa ombudsman. Di ba? And then, ang nakapagtataka, bigla nilang pinutol ang nakaiskidyong 3 araw matapos nagsalita at binanatan ni Senador Aimee Marcos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. May mga nagsabi na hindi kami nabigla sa kanyang ginawa. Matagal na yan na isyu. Panahon pa yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Matagal na yan na isyu. Pero sa pahayag niyang batid niya, ang tanong, bakit ngayon lang siya umarap sa publiko at isa publiko yan? Di ba yung nalaman niya pagkatapos di niya isinapubliko noon, hindi ba yon pambubudol? Kung nabudol ang karamihan na may kaugnayan sa politiko, lalo nang may pambubudol sa relihiyon, tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama. At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang ating like sa live. At huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Napaulat na pinaalis ng INC ang DDS at Duterte diehard supporters dahil sa pagsisigawan daw na BBM resign. Eto. Mga kapuso, nagmamarcha po ngayon patungong Liwasang Bonifacio. Ito mga taga-suporta ng mga Duterte. Yan ay matapos muna sila na hindi payagan ng Iglesia ni Cristo na makasama sa isinasagwa nilang peace rally sa Luneta dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Daniel Nobleza, tagapagsalita ng Reforma Pilipinas at ng Hakbang na May Isog, humiling po sila sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na makasama po sana sa kanilang rally, pero hindi raw po sila pinagbigyan. Yan ay dahil sa kasama po sa kanilang panawagan sa kanilang pagkilos ay ang pagbibitiw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi po sa kanila ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ayaw po nilang mahaluan ng kulay yung isinasagwa nilang mapayapang rally dito po sa Luneta sa lungsod ng Maynila. Ayaw nilang mahaluang ng kulay ang isinagawa nilang mapayapang rally. Pero ang mga speakers nila tulad ni
Chavit Singson, ni Senador Amy Marcos, at ni Senador Rodante Marcolita. Grabe, binanatan ang ilang mga politiko, lalo na ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ito ba ang dahilan kung bakit hindi tinapos ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Mr. Felix Manalo ang nakatatlang 3 araw sana na rally? Pero 2 araw lang matapos binanatan ni Senador Amy Marcos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na umano'y batid niya na noon pa man gumagamit ng droga. At hindi lang yan. Pati ang mga kapamilya nito, binanatan pa din. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. So ang sabi ng INC, pinaalis nila ang DDS dahil ayaw nilang mahaluan ng kulay. Ano sa tingin ninyo? Wala bang halong kulay sa pamumulitika ang ginawa ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Lalo na nung hindi ba alam talaga ng INC, ng tagapangasiwa, na yon ang sasabihin ni Senador Amy Marcos sa publiko. Diba? Napansin niyo mga kapatid na sabi niya, batid na niya na gumagamit ng droga. Pero ayon din sa mga nagkomento sa social media, hindi na yan ikapagtataka dahil noon pa lang, sa panahon pa lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, before ang eleksyon sa tandem ng Unity Team, ay sinabi na yan ni Duterte. Pero ano nangyari? Diba, mas pinili ng karamihan na uupo ang tandem ng Unity Team. So ano ngayon? 'Di ba? Grabe ang watak-watak. Kaya kung tingnan natin ang Isaias Kapitulo 5 versikulo 20, ito ang katuparan ngayon na ang mapait ay naging matamis at ang matamis ay naging mapait. Grabing watak-watak, grabing awayan. At ang pahayag ni Senador Amy Marcos, mga kapatid, na nasa publiko sa isinagawang rally na pinangangasiwaan din mismo sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Isinapubliko doon sa rally at nahayag ang away pamilya ng mga Marcos, di po ba? Sa harap ng libu-libong mga tao sa rally ng INC. Na at sa harap ng mga nanonood sa TV. Na sinisiraan ni Senador Amy Marcos ang kanyang kapatid na kasalukuyang presidente. Kaya ito ba'y walang kaugnayan sa ambisyong politikal? At ang awayang Marcos sa pamamagitan sa naisa publiko ni Senador Amy Marcos, muling nagpaalala din sa atin mga kapatid. Ang nangyaring awayan sa pamilyang Manalo. Diba? Sa Iglesia ni Cristo. Naalala ninyo na kahit ina at kapatid sa kasalukuyang nangangasiwa sa Iglesia ni Cristo, natatag sa kanilang lulo na si Felix Manalo. Ano ang nangyari nun? Napaulat yon. Na YouTube video kung saan humihingi ng tulong sina Ka Angel at kanyang inang si Ka Tenny at nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay.
Tinayang sa media binibintikain dyan na maraming korupsyon na nangyayari sa iglesia. Hanggang may pag-endorso sa mga politiko, posible mga kapatid, hindi din mawawala yung tinatawag na korupsyon. Bakit? Dahil diyan sa pag-endorso, alam niyo, may utang na loob yan. Di ba? Kaya yung dating ministro ng INC na si Luwil Manorca, nauna niyang isinapubliko. Yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption that has plagued the country for many, many years. Because of the block voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Meron din kapalit na political favors. More and more members of the Church of Christ are now opening their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be. It is no longer about God. It is now about vested interest, political influence, and greed and power and money. And I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country to have good governance. I know that there are some people who wants change, who wants to expose the truth so that it will not be abused. This root of corruption that has plagued the country for many, many years. Okay, may nagkomento sa isang uploaded na video natin. Sabi niya, Brother Wendell, galit na galit ka ba sa INC? Sinagot ko din siya. Wala kong galit sa INC. Sinagot lang natin yung matagal na nilang banat sa pananampalatayang Katoliko. Yung paggamit nila sa mga aklat Katoliko, yon ang isa sa mga taktika at propaganda nila para magparami sila. Magparami, tulad sa isinagawa nila na rally, na ipakita na marami sila. May puwersa sila sa mga politiko. Pero, ang mga aklat Katoliko kasi na ginagamit nila ay pinagputol-putol o kaya binago yung binasa. Diba? Kaya, isinapubliko natin. At sinagot natin. Wala tayong galit kanino mang ministro o sa nagtatagman o kaya sa mga miyembro. Sa totoo lang, kasama sa panalangin na mabuksan sana ang kanilang isipan, mga mata, sa katotohanan na ang kanilang akalang totoo at tunay ay biktima lang pala sila sa maling akala. Kung balikan natin ang prinsipyo sa Latin maxim sa mga nag-aaral ng batas, di ba? Mali na sa simula, mali na ang kabuuan. Falsus in ono, falsus in omnibus. At ito ang argumento ng taga The Revealer, mga kapatid. Ang taga The Revealer na parang diwindi ang boses. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Yan ang argumento Yan nila. ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanila. Falsos in onum, falsos in omnibus. Kung nagsisinungaling na sa simula, lahat ay kasinungalingan na. Kaya, inilantad natin yung mga ginagamit nila dahil daming mga nabiktima nito. At ito'y nauna ding inilantad ni Ka Bornok sa Factbusters. Mga kapatid, may bagong channel si Ka Bornok, nakalink dito. Inaniyahan ko kayong mag-subscribe dahil
inaatake, nahack ang kanyang channel at binura. Kaya nagsimula si Kabornok sa Factbusters PH ngayon at ako'y nakiusap sa inyo, bibisitahin ninyo, i-subscribe na sa link dyan si Factbuster dahil lantad na lantad tulad nito. Pakinggan ninyo paano minagic ang mga aklat Katoliko. Po sa page 36, ganito nakasulat. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Revolt. Poroton, pakitulungan mo ako. Nagrebelde. Nagrebelde o naghimagsik? Oh, come on, Jared. Yun pala. Sa ating episode ngayon, ating tatalakayin itong pahayag ng mga taga-The Revealers, Panoorin muna natin yung isang referensya na kanilang binasa. Ito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Revolt. Poroton, pakitulungan mo ako. Nagrebelde. Nagrebelde o naghimagsik? Oh, come on, Jared. Yun pala. Ayan, so binasa niya, mga kababayan, ang nakasulat sa isang aklat, Itong aklat na How Did the Catholic Church Start ni Daniel Lord S.J. sa page 36. Ito, babasahin natin sa Tagalog na lang para mas maliwanag. Ang sabi kasi dito, ito ay hindi lubos na kahangahangang sabihin na ang malayong simula ng simbahang Katoliko ay bumalik sa kakilakilabot na araw nang ihagis ni Lucifer sa kalangitan ng langit ang kanyang mga bandila ng pag-aalsa. Dito sa nabasa niya, ang konklusyon kaagad ni Syriac, alam niyo ang kanyang konklusyon? Umamin daw ang Iglesia Katolika na hindi daw nagsimula kay Kristo ang Iglesia Katolika. Grabe namang conclusion yan. Tanong, noong panahon na ito ba, natayo na ang Iglesia Katolika? Tatanungin din natin ang author ng aklat na ito, na kanyang kinote, Ito, babasahin naman natin. Dito po sa page 65, bakit ba ganun ang pahayag nung nasabing aklat? Di tanongin din natin si Daniel A. Lord, ito ang kanyang sabi. Ang Iglesia Katolika ay nasa isip na ng Diyos. Noong ang paghihimagsik ni Lucifer ang nagpahati sa makalangit na populasyon at nag-iwan ng espasyo para sa paglikha ng sangkatauhan. Ibig sabihin, literally, hindi pa siya nag-i-exist. Kasi nga, ideya pa lang ng Diyos ang Iglesia Katolika nung panahon na ito, mga kababayan. Ako naman, grabe naman yan. Talagang, yung ginagawa nila, hindi nila binabasa ang buong aklat or tinitignan man lang ang context ng sinabi. Talagang INC nga yan, incomplete, tanong, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika ayon sa manunulat ng aklat? Titignan natin. Sa pahina 12, ang ating babasahin, ang sabi dito, si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Napakaliwanag ng ating nabasa. Si Kristo ang nagtayo. Naku, napakaklaro naman yan. Kaya itong sinasabi ni Syriac, ito naman po sa page 36, ganito nakasulat.
way back, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pala ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay, ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Ha? Revolt. Poroton, pakitulungan mo ako. Ha? Nagrebelde. Nagrebelde o naghimagsik? Oh, come on, Jared. Iyon pala. Nako, ang masasabi ni Kaburnok, palpak na naman yan. Busted! Yan! Nako, mali po yan. Mga kababayan, ano ba ang masaklap dito? Ulitin nga natin. Ang sabi sa Ingles, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Pansinin nito, ano? It is not altogether fantastic to say. Tapos yung nasa gitna, go back to the terrible day. Yan pansinin yan Okay. Naalala ko yung debate ni Ramil Parba at ni Brother Wendell Talibong na naganap sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City noong August 5, 2006. Ayan nakikita nyo po yan. At grabe yung debating ito, napaka-controversial. At sa nasabing debating ito, may binasa po si Ramil Parba na isang aklat na familiar talaga sa atin. Eto, panoorin natin. At sa inyong libro, gusto na po, the altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati Master Pai. Yan So, nakita ninyo yung kanyang binasa. Ayon po sa kanya, yung pagbasa niya, ayan, nagbabasa ng aklat yan, sabi pa, they altogether fantastic to say daw. Yan ang kanyang sinabi, di ba? Mukhang may magic na nangyari dito. Kasi sa totoo, ang nakasulat talaga, it is not altogether fantastic to say. Hindi nga pwedeng sabihin, hindi nga fantastic na sabihin. Yan ang sinasabi ng aklat. Yung kanyang pinapalabas, itong si Ramil Parba, they all together daw. Naku naman, kakaiba naman to. Tapos ang sabi pa, of the Catholic Church, go back to the horrible day. Horrible day daw yun. Sa aklat, terrible day. Naku naman, minagic naman nila ito. At ang magpapatunay na talagang mali si Ramil Parba ay mismong taga The Revealers. Ito, panoorin natin. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Talagang INC nga. Nako naman, inconsistent. Nako naman, double standard pa yan. At ang double standard, kaimpokrituhan po yan. Galit ang Diyos yan. Kawikaan 20:23. At dahil sa kasinungalingang ito, ano ba ang sabi ng The Revealers tungkol sa kasinungalingang ito? Ito, panoorin natin. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Nako, talagang kawawa talaga ang mga taga The Revealers at ang ministro ni Manalo. Puro palpak, Ang lumalabas, ang kapalpakan ni Ramil Parba, binuking ng mga taga The Revealers. Nako naman, talagang kawawa. Maniniwala ba kayo sa dalawang ito? Nako naman, mukhang talagang palpak, puro mga sinungaling ang mga ministro ni Manalo, pati yung mga taga The Revealers. Nako naman, kawawa naman sila. Nako, sasama ba kayo sa kanila? Nako, kung ako, wag na po kayong sumali sa iglesia nila. Kasi,
INC nga, inconsistent. Nako naman. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, ismash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caburnok. At abangan nyo si Caburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the lamb, the salt and light. I am Catholic. Sorry, wala palang sounds. Okay, sorry, wala palang sounds. Oh. So, inaniyahan namin kayo mga kapatid na subaybay sa kay Factbusters PH, kay Caburnok. No? Dahil nahak siya. Okay, pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Okay?